Mama Colleen, inamin po sa akin ni Thea na nabuntis pala siya ng pinsan ko na si Arn. Dear Mama Colleen, hello po. Ako po si Joseph, single for 7 years. Hindi naman dahil sa choosy ako, nagkataon lang po na na-trauma ako sa huling relasyon ko at nag-focus ako on improving myself. Dumarating din naman ako sa panahong may nakikilala ako. Ginugusto, pero nagdadalawang isip hanggang nauunahan na ng iba. Kaya nang makilala ko si Thea at naramdaman ko na siya na, hindi ko na pinatagal pa. Niligawan ko na siya. Nakilala ko siya through a common friend. Masipag, maganda, madiskarte sa buhay. Yun ang nagustuhan ko kay Thea. At hindi katagalan nga, naging kami na. Pinakilala ko siya sa pamilya ko. Yes, opo, agad-agad. Dahil ganun ako kasigurado na sa kanya. Pero ang hindi ko alam, naging ex pala ng pinsan ko si Thea. Pinsan ko na si Arn. Like what? What a small world, diba? Awkward! Yan ang naramdaman ko nung malaman kong naging sila pala ng pinsan ko na si Arn. Bakit di ko alam? Bakit di alam ni Thea? Actually, nagkagulatan na lang. Una, si pinsan hindi naman siya nagdadala ng girlfriend sa occasion ng pamilya. Isa pa lang ata yung girlfriend niya na nakilala ko. Yung ngayon, nakarelasyon niya. Pangalawa, saglit lang naman daw naging sila. Sa kabila noon, pinagpatuloy pa rin namin ni Thea ang aming relasyon. Hanggang sa ipinakilala niya na rin ako sa kaniyang magulang. All is well, ika nga. All is goods. Sabi ko, Lord, pakakasalan ko na itong si Thea someday. At hinding-hindi na pakakawalan pa. Mama Colleen, sigurado na ako kay Thea. Sigurado na rin po siya sa akin. Sabi niya ha. Huy, kilig yan. Time flies. 3 years na kaming dalawa. Until on our anniversary, may kinonfess si Thea sa akin. Unang binigkas niya pa yung mga katagang, babe, sana pag sinabi ko to, hindi ka magalit. At sana hindi magbago yung pagtingin mo sa akin. Sabi ko, bakit naman? Ba't naman ako magagalit? Sabi ko pa, promise, hindi ako magagalit. Nakita ko ang kaba kay Thea noong mga oras na yon at kita sa mga kamay niya na hindi mapakali. Hinawakan ko ang kamay niya. Tiningnan siya sa mata at inassure ko siyang, babe, kung ano man yan, promise, hindi ako magagalit. Huminga siya ng malalim at sinabing, nagkaanak kami ni Arn. Nung mga oras na yon, magiging totoo ako, Mama Colleen. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Na bakit ngayon lang niya sinabi? Bakit hindi pa noong una? Na bakit kailangan na ilihim niya sa akin ng matagal? 3 taon. Nabigla, nasaktan, halo-halong emosyon. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang revelasyon na ito ni Thea. Mama Colleen, inamin po sa akin ni Thea na nabuntis pala siya ng pinsan ko na si Arn.
Pero namatay ang bata. Yun daw ang nangyari sa anak nila ni Arn. Namatay sa kaniyang sinapupunan pa lamang. Na ang masakit sa kanya ay full term na ito. 9 months na sakto yung bata, pero bigla raw itong nawalan ng heartbeat. Yung kailangan niya pa ring iluwal yung bata sa normal delivery, yung ine-expect niya na may iyak ng bata siya na maririnig pagkalabas nito, pero katahimikan. Katahimikan ang namayani at tanging iyak lang niya ang maririnig ng mga oras na yon habang iniiri niya yung bata. At nung ibinigay na sa kanya ang wala ng buhay niyang anak, grabe ang hinagpis at sakit na kaniyang naramdaman. Nagtatanong kung bakit hindi pa itinuloy ang buhay ng kaniyang anak. Pinadala lang sa kaniyang sinapupunan, pero babawiin rin pala. Mama Colleen, hindi ito alam ni Arn. Hindi niya na rin sinabi na nagdalang tao siya noon dahil nung minsan daw na sinubukan niyang tanungin si Arn kung what if buntis siya. Ang sagot daw ni Arn ay huwag siyang magbiro at seryoso pang sumagot na hindi pa siya handa. At naisip ni Thea na bakit pa niya itutuloy ang pakikipagrelasyon kay Arn kung hindi naman pala siya handa sa anumang mabuo sa kaniyang sinapupunan. Yan daw ang rason kaya niya hiniwalayan ang pinsan ko. Tinago niya ang pagbubuntis niya kahit ang pagkawala nung bata. Sa totoo, Mama Colleen, gusto ko na siyang hiwalayan. Pumasok sa isip ko na hiwalayan siya dahil sa pagsisinungaling niya sa akin. Dahil inilihim niya ito ng 3 taon sa akin. Sabi ng utak ko, hiwalayan mo na. Sinungaling yan. Pero sabi ng puso ko, huwag pre, tuloy mo pa. Pero hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Nanaig ang sabi ng puso ko, Mama Colleen. Tinanggap ko anuman ang dark past ni Thea. Naramdaman ko rin ang pagmamahal ni Thea sa akin. At nagawa niya lang daw ilihim yon ng dahil sa takot. Takot na hiwalayan ko siya. Takot na husgahan ko siya. Narealize ko na kaya siguro kami pinagtagpo dahil ako ang magiging gamot sa matagal ng takot sa puso niya at matagal ng sugat na kanyang itinatago. Ako yung taong uunawa sa kaniyang madilim na nakaraan at magpapadama sa kaniya na true love exists. Itinago na namin ang katotohanan within ourselves at nangakong buburahin ko ang mga masasamang alaala niya in the past. Nakasama niya akong gagawa ng mga bagong memories. Someday bubuo ng masayang pamilya, patutunayan sa kaniya na hindi hadlang ang pangit niyang nakaraan para magpatuloy sa buhay. Mahal na mahal ko si Thea. Muli, ako si Joseph. At ito ang aking kwento dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ang pag-ibig
ganda ng kanta, ang ganda ng mga lumang kanta, Tagos sa Puso. Parang kwento lang ni Joseph ngayon, Tagos sa Puso. Alam mo ka-winner, may mga tao po talagang dadaan sa buhay natin. Yung iba para magdulot ng sakit, magbigay ng pait. Pero may mga tao rin naman na magpapatunay na kahit gaano kapait ang buhay, ipaparamdam pa rin niya that there is more to life, more to live, to hope, to love. Thank you sa mga tulad po ni Joseph, who's willing to embrace anuman yung mga pangit nating nakaraan. Yung hindi ka talaga huhusgahan, although tao lang din naman, somehow naging weak, somehow muntik bumitaw, akala ko nga bibitaw na eh. Pero alam mo, bumalik siya dun sa pure love niya kay Thea. Bumalik siya dun sa intentions niya at naniwala na pwede pa rin naman talagang bigyan ng tsansa ang mga taong nagkakamali. Lalo na kung pinatunayan naman niya na deserve niya ang second chance. Kaya once again, thank you po sa mga katulad mo, Joseph. Diba? Pinatunayan mo lang na ang buhay ay tunay po na maikli. At hindi mo na sinayang yung every moment na pwede mong pagsisihan balang araw. Number 1 na patunay kung bakit nasabi ko na pinatunayan mo na life is too short at dapat itong sulitin. Number 1, ng mga panahon na nagustuhan mo siya, dahil ayaw mo na siyang mawala sa buhay mo, niligawan mo na. And number 2, patunay na binigyan mo pa rin siya ng tsansa dahil yun ang sigaw ng puso mo. And life is too short kesa aksayahin mo pa at pakawalan mo pa itong taong ito. Again, thank you for giving her another chance. Thank you dahil binigyan mo pa siya ng pagkakataon para i-prove yung sarili niya. At thank you dahil ito po yung mga tulad po ni Thea, ito yung mga hopeless na eh. Hopeless sila, talagang totoo, natakot silang mag-open up ng kanilang nakaraan. Natatakot sila kasi baka mamaya natagpuan niya na yung taong mahal niya. Pero dahil hindi matanggap ng taong mahal niya, yung dark past niya, mawala pa. Diba? Ito yung takot niya eh. And thank you for still accepting her. Salamat. Thank you. Wala na akong ibang masabi kundi thank you. Kasi alam ko, ramdam ko, mahirap ito para kay Thea. Pero tinapangan niya, nilakasan niya yung loob niya. Kasi tama naman. You deserve, 'di ba? Deserve mo ko sa best ko. Feeling ko nararapat talaga ako sa iyo sa aking best. Pero mas malalaman ko kung talagang mahal mo ako, kung kaya mong tanggapin kahit yung worst na meron ako sa buhay ko. Meron akong perfect word, hindi ko lang masabi. Hindi ko makagilap sa dila ko. Diba? Basta gets mo na yun, bebe ko. Basta ang malinaw dito, kayo talaga habang buhay. Ang malinaw dito, wala nang patumpik-tumpik pa, magpakasal na kayo. Okay? So yun lang, I am out of words na, bebe ko. Ikaw naman ang magsalita. Kung may kulang ako, ikaw na ang magdagdag. Complete the sentence. Complete the thoughts na nawawala. At sa ating pagbabalik, ikaw naman ang bibida. Sausaw mo naman, mema mo naman ang bibida. Dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ka-winner, ito po ang kwento ni Joseph. Kwento ng totoong pagmamahal. Kwento ng pag-ibig. Dito sa Heart to Heart
with Mama Colleen.